Yes, marami akong tattoo. Full leg and full sleeve. But this is how I express myself. I'm chubby kasi may pikos ako. I don't think it's a good idea na i-degrade mo ang babae para magmukha kang maganda. None of us are perfect. I know I'm not a perfect wife either. Year 2021, my husband went abroad. Na kasi plano namin na magkabahay ng sarili namin. His first year dun sa abroad was okay naman. He's very consistent sa pagpapadala and communication. 2023, napansin ko na nagbago siya. Na kasi palagi na siyang galit at palagi kaming nag-aaway. I have guts na meron talagang something kasi pag tumatawag siya sa akin ay biglang napuputol. Uwi siya dito sa Pinas, December 2023. We were happy and hindi ako nagdududa or something. Na kasi I have my full trust on him. But until may nabasa akong message from his WhatsApp, ang sabi, kahit kumusta hindi ka man lang makamessage. Napaka-busy mo naman yata dyan sa asawa mo. Tinanong ko yung asawa ko and he said na it was from his coworker. I know merong something but I didn't doubted him. Bumalik yung asawa ko by January 2024. Na kasi plano namin na mag-work pa siya for another year or two na para makapag-ipon pa kami. Pero March 2024 ay sinabi niya sa akin na ayaw na niyang mag-work doon sa abroad and gusto na niyang umuwi. Deep inside parang feeling ko meron siyang iniiwasan pero I just brush it off and nag-agree na lang ako. And then eto na, nakauwi na siya ng May 2024 and we were very okay. I have 2 jobs right now and paying 5 to 6 digits a month. Na kaya parang okay na rin sa amin kasi medyo nakapag-ipon naman kami for our plan. Pero may nag-chat sa akin June 2024 tapos sinabi niya na yung asawa ko daw ay may kabit at sabi niya pa kung gusto ko raw ng evidence ay pwede ko daw siyang tawagan. Then ipapausap daw niya ako sa mga friends niya na kakilala ng husband ko para daw hindi makatanggi. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko at hindi ko ma-explain yung sakit. Hindi ko pa sinabing lahat yon sa husband ko kasi gusto ko mag-gather ng evidence. Kasi I thought that he would deny it. Pero hindi na ako nakahintay kasi stress na talaga ako. Then the day really happened, I tried to ask him kung may nagawa ba siyang kasalanan while he was abroad and he didn't blink. He said yes. Sabi niya meron daw siyang nakilala doon at sabi niya matagal na niyang tinapos. Nang marinig ko mismo sa kanya ay parang gumuho yung mundo ko kasi I trusted him. 100% na wala akong pagdududa sa kanya na I was very loyal to him. Hiniwalayan ko siya pero siya ayaw niya at humihingi pa siya ng chance. But I need time. So nag-cool off muna kami. Yung nag-chat sa akin about sa husband ko ay tinanong niya ako kung umamin ba daw ba yung asawa ko. Sabi ko sa kanya oo. Natapos parang natuwa siya and napansin ko the way she messaged me na parang batang 9 years old yung kausap ko. I can really tell that this person was my husband mistress. Pero I played along with her and told her that we never broke up. Na para makita ko kung ano yung reaction niya. Na para siyang praning na gusto niyang hiwalayan yung asawa ko. And then ayaw daw niyang masira yung pamilya namin na para bang concerned citizen. Sinabi ng mga kaibigan ko na I need to block her and focus on my family and talk to my husband. Kaya't kinausap ko yung asawa ko at hindi naman niya dinay at sinabi niyang lahat sa akin. Sabi niya the girl was like a whore kasi kung sino-sinong lalaki ang kinakausap at piniflirt. Na siya rin daw ang nagbibigay ng allowance sa asawa ko. Sometimes sinesend niya pa directly sa bank ng husband ko na para makipagkita sa kanya every Sunday. Sinabi ng husband ko na married siya at may anak. At ang sagot naman ng haliparot na babaeng yon, okay lang kahit na may asawa ka wala namang makakaalam sa Pinas kasi andito tayo sa abroad. Itong husband kong tanga naniwala naman at sinagot niya na pineperahan niya lang daw yung babae. Na yung babae yun din ang reason kung bakit umuwi siya agad ng Pinas. Na kasi palagi daw siyang kino-corner kung saan daw siya pumupunta ay nagpapakita yung babae na para bang obsessed. Chinek ko din yung WhatsApp ng husband ko and then dun ko nakita lahat. Ang palitan nila ng chat ng babaeng yun. And siya yung always na nag-i-initiate na para bang sanay na sanay siya sa mga kabit tactics. Na kinukonsensya niya pa yung asawa ko kung bakit hindi siya pinili. Na for playing her feelings na para bang siya yung legal wife. Na napakakapal lang mukha niya. So nireplyan ng asawa ko si Kabit at ang sabi, huwag mo na akong guluhin kasi mas mahal ko yung asawa ko at importante yung pamilya ko. And then binalak na siya ng asawa ko. Then I also message her husband para din malaman niya. Nag-message din sa akin yung Kabit at ang sabi niya pinapaaral daw siya ng husband ko. Nahatid sundo pa daw siya sa caregiver school niya na para bang sinasabi niya na mas mahal daw siya ng asawa ko. Na obvious naman na para siyang tanga sa ginagawa niya. I don't believe her lies. Then sabi ko sa kanya na tigilan mo na yung fantasy mo. Kaya ka hindi pinatulan ng asawa ko kasi easy to get cut pokpok ka. Then binala ko na rin siya for my peace of mind. Ayoko na rin siyang patulan kasi napakabobo at sobrang desperada. Then after nun, we tried to reconcile with my husband. We do therapy and go to church. We are doing really well. We have a business and my job is paying me really well and I can see changes in him. Tako naman na bumabawi siya for what happened. Pero natitrigger pa rin ako sometimes kasi yung trauma na hindi talaga mawala sa sistema ko. Pero si husband tried his best. In addition sa sinabi niya sa akin na adik ako at mataba. Yes, marami akong tattoo, full leg and
and full sleeve. But hindi ako addict and I don't do drugs. And this is how I express myself. Na she couldn't understand kasi puro lalaki yung nasa isip niya. I'm chubby kasi may pikos ako. I don't think na it's good na i-degrade mo yung babae para magmukha kang maganda sa iba. I forgave her. When I forgave my husband para makamove on ako. I don't need her apologies and I don't revenge or whatsoever kasi I know na may karma. And God is watching us. I know some women won't give their husbands a second chance. But I believe that we all deserve one. None of us are perfect. I know I'm not a perfect wife either. But I chose to do good and not harm others. And I trust that God will always bless that. Thank you so much, Mami Len, and God bless. Letter sender, legal wife ng kamandag ng nagmamagandang kabet. Pasintabi ha, inilaban ko lang na bosesan pero nabubulol talaga ako literal. Sana tagalugin nyo na lang next time. Hindi ko nasasamahan ng English tong Seiko kasi nadugo pa yung ilong ko. Good thing Mima na si Lord agad yung kinapitan mo. Bravo ka sa akin, dun sa naghil ka muna bago nagpatawad. Hindi yun madali ha, but through Christ our Lord. Amen. Hoping na tuloy-tuloy na kasi tingin ko sa asawa mo pera-pera rin eh. Tama yan na may sarili kang pera. 5 to 6 digits a month si legal wife, pipirmi na yan for sure. Lesson learned sa mga lalaking sunggab-sunggab lang, wag yun ang patulan kung titikman nyo lang. Babalik din pala sa original kasi hindi naman pala kayang panindigan eh. Na bakit pinapatos nyo pa, diga? Na after i-release ang init sa iba, lakas ng loob makahingi ng second chance? Nagtatrabaho kayo for what? Makatikim ba ng iba? Kasi wala kang respeto sa iyong asawa, vice versa mga babae lalaki. Na atim nyong gamitin sa iba mga sandata nyo tapos isusuksok nyo sa mga asawa nyo after. Diga ang pigi naman. Salute pa rin ako sa mga legal wife na once nagloko, magkalimutan tayo.